kasama ang mga barangay at ang Ang natatanging pagkilala na ito ay pinamagatang the World Health Organization Regional Director Special Award na ginawad kanino pa ba kundi sa lungsod ng Pasig City. Kami po bilang kinatawan ng ating lokal na kagawaran ng kalusugan ay nagkaroon ng karangalan na tanggapin ang award na ito para sa ating mahal na lungsod. Ngunit higit sa lahat, nais natin kilalanin ang ating butihing Mayor Vico Soto bilang tunay na kampyon ng kalusugan. Ang kanyang walang sawa at tinatitinag na suporta at pamumuno ay naging susi rin para sa pagkamit ng parangal na ito. Ang kanyang pamamahala at dedikasyon ay naging dahilan kung bakit rin natanggap natin ang award na ito. Kahit sa ngalan po ng ating mahal na lungsod, amin po ipapasa ang karangalang ito sa ating butihing mayor bilang tanda ng ating patuloy na pagsusumikap tungo sa tagumpay. Humihingi kami ng photo op po, opportunity para sa lahat po ng ating kagalang-galang na mga kongresista. Muli, palakpakan po natin ang galing ng Pasig! Ang huli nating ginugunita sa araw na to, ang ating kiko para sa Cooperative Month, Proclamation Number 493 Series 2003. Para po sa paalala ng ating Cooperative Month activities, pakinggan po natin ang chairperson ng Pasig City Cooperative Development Council, Sir Romy Naga. Magandang umaga po sa ating lahat. Bukas ay Oktubre na. Ito po ay buwan ng kooperatiba. Isang pagkilala ng ating gobyerno sa papel na ginampanan ng mga kooperatiba in nation building. Ang ating pong team ngayon ay cooperative stronger together today for a better future. Nais ko pong tawagan o i-acknowledge sa mga participating co-op ngayon na narito ngayon. Tatawagin ko po at kung andito, bibilisan ko lang po at kung andito po ay magsabi lang po ang ating mga member co-op dito sa lungsod ng Pasig. Ang EMCO, yan, Asia Philippine Credit Employee Co-op, Central Labor Service Co-op, Pasig Paris Credit Co-op, yun, Kilos MPC, Barangay San Joaquin Co-op, United Market Vendors Co-op, Government Civil Servant Co-op, Ohana Co-op, Techwork, Rock Builder, Tao MPC, The Medical City, Repsi, Galahad Labor Co-op, LabCorp, yan, Sakop, May Bunga MPC, Mutya ng Pasig Co-op, ito yung bagong co-op ngayon na itinatag natin. Andiyan ba? Ugong Co-op, Santo Tomas MPC, Santa Lucia Paris MPC, Green Highway Service Transport Co-op, Powerful Co-op, URC. Wala kayong allowance pag wala kayo dito. Synergy MPC, Napico, GFC o Jollibee. Ayan, ang Billionaires Co-op. Bill State, Web MPC,
At ang huli, Mission Hospital. Ayan, sila ang nag-provide ng ating ambulance na naka-stamping ngayon. Ang Mission Hospital. Ngayon po, dahil nga Cooperative Month Celebration, ito po, babasahin ko lang po ang ilang ating list of activities na gagawin ngayong October. Sa October 1 bukas, mayroon po tayong General Assembly sa Chardonnay, dito sa malapit lang sa Kapitolyo. October 3 and 4, meron tayong Mediation and Conciliation Seminar. October 8, meron tayong Effective Committee Function. October 14, Education Forum. October 20, Family Co-op Olympic. Ayan, meron tayong gaganapin natin po yan sa Pasig Gym. Digital Marketing Central Content Creation sa October 31 to 2024. Training on Gender and Development Planning and Tool, October 23-24. Third Pasig Cooperative Congress and Culminating Program, October 29 and 30, 2024. Yan po yung awarding ng mga natatanging co-op dito sa Pasig. In ending, nais ko pong pasalamatan o pinararating naming mga kooperatiba, pasasalamat sa city government sa suporta na ipinagkaloob nyo sa amin kasama ng City Council sa pangunguna ng ating Vice Mayor Dudut Jaworski at siyempre ang Mayor natin. Kasama na rin yung ating Committee on Cooperative na si Pau na napakasipag. At siyempre po, ang chairman, ang head ng Cooperative Development Office na si Sir Troy. Palakpakan po natin na napakasipag. Yun na lang po. At mabubuhay po tayong lahat. Thank you, thank you. Muli, palakpakan po natin ang ating Pasig City. Maraming salamat po sa mga departamento na nangasiwa sa maikling programa sa umagang ito. Mula sa Pasig City Cooperative Development Council, Cooperative Development Office, at sa Samahan ng mga Kooperatiba sa Pasig. At ako naman po si Chris Torres, mula sa Samahan ng mga Kooperatiba sa Pasig. Ako naman po si PB Agnes De Leon, from Central Labor Service Cooperative. Kami ang naging guro ng palatuntunan ngayong umaga. Maraming salamat po. Pakinggan po natin ang mensahe ng ating punong lungsod ng Pasig. Mga kasama, palakpakan po natin Mayor Vico Soto. Maraming salamat po. Magandang umaga sa ating lahat. Vice Mayor Dodot, sa mga konsyal, mga kasama mula sa national government agencies, sa mga kawani ng lokal na pamahalaan, sa ating mga kooperatiba. Happy Cooperative Month sa ating mga kooperatiba. Chairman Romy, maraming salamat po sa inyong mensahe. Si Councilor Edith ay nandyan din po sa lahat ng mga kasama natin sa council, sa opisina natin, si Sir Troy, at sa lahat-lahat po ng kooperatiba sa lungsod ng Pasig. Natutuwa tayo dahil nakikita natin very vibrant ang mga cooperatives sa ating lungsod ngayon. Congratulations sa lahat ng mga nagawa ninyo na at sigurado pa pong paganda ng paganda ang takbo ng mga kooperatiba sa ating lungsod. Umuulan na ba? May mga kailangan na ako sabihin, pasensya na. Pag umulan, takbo na lang po kayo ha. Sana hindi. Dasal tayo na hindi muna umulan. Parang umambun lang naman. Pag ganun naman yata yung mga ulap. Nais ko rin pong kunin yung pagkakataon para pasalamatan ng ating kapulisan at ating Peace and Order Department dahil medyo marami po mga events na naganap nung weekend. Nagkaroon po ng 2 concert nung Sabado. Una po yung music festival sa Bridgetown na umabot ng 30,000. Umabot ng 30,000 ng crowd sa Bridgetown nung Saturday. Talagang ang daming banda, ang daming bisita. At yung pangalawa po, yung sa Arcovia, yung concert po ng St. Gerard Construction. Kahit hindi po sila kumuha ng permit,
minabuti po natin na magpadala ng tulong at ng suporta sa pamamagitan ng security. Yung mga kapulisan po natin, kahit di nag-coordinate sa kanila, pumunta pa rin po. At ako rin po, nagpadala po ako ng mga tao, yan, sina Major Tubog, ano, ng ating Peace and Order Department. Alam nyo, bakit ko ba to binabanggit ngayon? Kasi sigurado po, may mga susubok na naman na baliktarin tayo. At ayaw man natin patulan, ay napaka-importante na lumabas ang katotohanan. Doon lang naman tayo, sa katotohanan lang po tayo. Ba't ba kailangan po kumuha ng permit? Ano po ba yung punto ng pagkuha ng permit? Dahil lang ba trip lang natin o gusto lang natin? Hindi po. Kailangan po kumuha ng permit. Ito po ay matter of public safety, public order. Pag nagkagulo, pag nagkaroon ng, kung magkaroon ng stampede, opo, mababa yung tsansa na may mangyari. Pag magkasunog, magka-emergency, pero posibleng nang mangyari. At nangyari na ito dati. Kailangan po ng koordinasyon sa pamahalaan. Mas maganda kung alam din ng barangay. Mas maganda kung alam ng kapulisan. Pag kumukuha po ng permit, yung fee, hindi naman yan po yun. Pwede na natin i-waive yung fee para sa mga political event. O ano, pwede natin waive yung fee, wala pong problema. Pero kailangan ng koordinasyon para kung sakaling may mangyari, wag naman sana, no? Pero kung sakaling may mangyari, hindi po kaya ng isang private events team yan. Kailangan mo tayo mismo. Pag kunyari, may fireworks display ang lungsod natin, tayo mismo kumukuha ng clearance sa BFP. Gobyerno na po yun. Sumusunod po tayo sa batas. Trabaho naman po natin yun. Trabaho ng pulis yun. Kahit sabihin mong hindi kasundo, sabihin natin hindi kaibigan, tutulong pa rin po tayo. Kailangan lang ng koordinasyon. Sana, bago ang politika, isipin din natin yung kaligtasan, yung safety ng mga tao. Isipin po muna natin ng safety ng mga tao. Kaya, muli po, kahit walang permit sa atin, hindi po kumuha ng permit, walang koordinasyon, kahit yung fireworks yata, wala. Pag fireworks, di ba, dapat nandun yung personnel ng BFP, Colonel Angot. Pero, sinubukan na lang po natin tumulong para kung sakali man. Thankfully, wala naman untoward incident na nangyari. Pero, kailangan po talaga ganun. Ano man, political or non-political event, ganun po talaga. Libo-libo yung dadagsa Libo-libo yung mag-a-attend. Kailangan po talaga. Hindi yan dahil gusto lang natin o feel lang natin. Kundi, kailangan mo, yan po ang batas. Nagtatrabaho lang naman po tayo ng maayos. Ang problema po sa iba, sensya na po sa mga co-op natin na kailangan ko lang po talagang sabihin. Ang problema po sa iba dyan, gagawa ng mali, lalabag sa batas, pag nasita, pag namultahan, pag nakasuhan, iiyak, sasabihin, pinag-iinitan sila. Hindi naman po pwedeng ganun. For the record, nagsimula po yung, nabanggit ko na rin yung St. Gerard Construction. For the record, nagsimula po yung mga investigasyon ng ating lokal na pamahalaan sa kanila at sa iba pang mga kumpanya nila, gaya ng St. Timothy, St. Matthew, yung Alpha, at marami pa po yan. Nagsimula po yung mga investigasyon. Pare-pareho naman po tayong walang ideya na papasok pala sila sa politika. Lahat tayo walang ideya. Una po silang nasuspend ng DPWH. Hindi pa po ako mayor nun. Una silang na-blacklist, hindi pa po ako mayor nun. Yung mga kaso nila sa BIR, wala naman tayong kinalaman doon. Pero, pag narinig natin, pag nabalitaan natin, o may mga aligasyon, huwag na natin pag-usapan yung sa building code o tax evasion, fraud. Hindi naman po pwede magbulag-bulagan ang ating lokal na pamahalaan. Kailangan ituloy natin yung investigasyon. Anyway, hindi naman natin sila pinapamedya. Ngayon ko lang nababanggit kasi nga sinusubukan nila tayong baliktarin. Kaya kailangan lumabas ang katotohanan. Pero nung kinasuhan sila ng city sa paglabag ng building code at lumabas yung warrant of arrest, sino ba naglabas nun? Hindi naman ako, sila naman po yung naglabas Nagpapaawa kasi. Tayo, nagtatrabaho lang. Kailangan natin gawin ang trabaho natin. Again, yung mga aligasyon sa tax evasion, fraud, at marami pa pong iba na umaabot sa halaga ng bilyong-bilyong piso, hindi po milyon, umaabot sa bilyong-bilyong piso,
Hindi tayo pwede magbulag-bulagan. Okay lang yung mag-event, walang problema. Concert, magpasara ng kalsada. Very lenient nga po tayo. Yung mga iba, kahit bago pa yung concert, magpasara ng kalsada, mag-event, hindi na natin hinihingan. Basta mapadala na lang tayo ng mga security. Ginagawa lang natin trabaho natin. Pero, hindi naman po pa pwede, hindi po pwede na basta kumandidato ka, ay exempted ka na sa lahat ng batas. Hindi po pwede na pag may mga aligasyon sa'yo o iniimbestigahan ka na, sasali ka na lang, makandidato ka, sasali ka sa politika para mawala na lang lahat ng aligasyon, para mawala na lang lahat ng investigasyon. Hindi po pwede yun. Open ang Pasig, binuksan natin ang Pasig, lahat pwede sumali sa politika. Pero hindi po pwede na dahil sumali sa politika, ay mawawala na yung mga investigasyon, mawawala na yung mga... Inuulit ko po, para malinaw na malinaw at hindi tayo mabaliktad. Nagsimula yung mga investigasyon, pare-pareho po tayong walang ideya na sasali sila sa politika. Yan naman po ang katotohanan. Alam yan ng taong bayan. Alam yan ng mga Pasigenyo. Kung gusto nating umunlad ang bayan natin, kung gusto nating umunlad ang Pilipinas, kailangan manaig ang rule of law. Hindi ang personalidad. Hindi ang kung sino lang ang may kapangyarihan o may kayamanan. Rule of law. At tayo, patas po tayo. Mananatili tayong patas. Basta't alam natin tama ang ginagawa natin, huwag tayong matakot, huwag tayong magpasindak. Yan din po ang mensahe ko sa mga kawani ng ating lokal na pamahalaan. Dahil nakarating po sa akin na may mga iba po tayong kawani, may mga tumatawag sa kanila, tinatakot sila, sinisindak sila, pinagbabantaan sila. Yung mga nag-i-inspect sa atin, may mga tumatawag yan. Hindi ko naman sinasabi kung sino yun, pero totoo po yan. Kaya medyo kinakabahan yung mga ibang tao natin. Pero mensahe ko po sa ating mga kawani, huwag kayong matakot. Basta't alam niyong tumatayo, tumitindig kayo sa tama, wala kayong kinikilingan, bagkus nagtatrabaho lang po kayo, huwag kayong matakot. Gawin natin to hindi para sa mga sarili natin, kundi para sa tao, para sa bayan. At lagi po natin tatandaan na sa dulo, ang pinakamalakas na sandata ay ang katotohanan. Maraming salamat, magandang umaga, adjourn na po tayo. Forward na po tayo sa mga space po natin. Photo op muna po tayo.